So if Jesus is always in your everyday life, you should be joyful. You will always be glad. Diba? Jesus over you. J-O-Y. So Jesus over your situation. Jesus over your problem. Jesus over your sicknesses. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. At muli ay nagkakasama-sama po tayo sa araw ng linggo para patuloy na lumago. No? Hindi lamang sa ating pagdagdag ng edad, pagdagdag ng mga timbang ng ating po pisikal na katawan, kundi higit sa lahat ay mas lalo lumago po sa ating pananampalataya. Kasama na dito ang nais ng Panginoon na mas lubusan natin siya makilala. At ang araw po ng linggo na ito ay inilalaan natin sa Panginoon bilang isang pamilya at bilang isang simbahan. So we welcome everyone sa ating pong simbahan ng Lighthouse International Church. We welcome po yung family ni Orencio. And I believe God has inalaw sila na makarating po dito sa ating simbahan para makasama natin and praying that this will be the beginning. Simula ng lakbayin ng buong pamilyang ito na sa pagkakilala pa ng mas malalim sa ating Diyos na ating pong sinasamba at pinaglilingkuran. Teka, magbibigay muna ako. Amen. Last week, ang ganda po ng topic, Remain in my love. Sino dito yung nandito last Sunday? Kasi naman. Okay? And it speaks about the love of God. And John 3:16 is the very essence po ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Alam po natin yun, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. So lahat po tayo yun. Wala po exempted. Dahil yun po ang sinabi ng salita ng Diyos, sanlibutan, and we belong to this earth. Kasama po tayo doon sa world na sinasabi. For God so loved the world that He gave. When you say He gave, ibinigay. At ang binigay niya ay hindi ang mga anghel. Ang binigay niya ay hindi judgment. Ang binigay niya ay hindi kaparusahan. Ang binigay niya ay pag-ibig. At ang pag-ibig na yan, ang siya patuloy na nagbibigay sa atin ng kalakasan na magpatuloy na sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi ng salita ng Diyos, ang sino mang sumampalataya, ang sino mang maniwala, ang sino mang ilagak ang kanyang buhay, ay, ang sabi, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Which means, kaakibat ng buhay na walang hanggan na yon, ang sabi ni Kristo sa John 10:10, I came that you may have life and have it more abundantly. Ako'y naparito upang bigyan ka ng buhay, hindi lamang buhay, kundi buhay na ganap at sagana. Tama ba yan? Pero, not every day of our life, we experience the abundance. Tama ba? Tapos saan? Bakit ganun, Lord, every day, hindi naman abundance, hindi naman sagana. Sagana nga ako sa problema eh. Sagana nga ako sa mga nararamdaman sa aking mga katawan, physically. Pero the Word of God says, binigay niya sa atin ang buhay. Hindi lamang buhay na ganap, hindi lamang buhay na walang hanggan, kundi buhay na sagana. Amen. And last week, it was a very powerful message of God that we should remain in His love. Manatili tayo sa Kanyang pag-ibig. Kasi yun po yung simula ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. It speaks about God's love. It speaks about Jesus. And the only thing that we can experience yung abundant life, remain in Him. Remain in me. Abide in me. Tama ba yan? Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa iyo. Punta natin John 15. Bago ko pumunta dun sa that your life will have you, that you will live in, ano yung topic natin? Complete joy. Ako, hindi nyo nakakita yata yung advertisement natin. Ano yung ano natin? Topic? Living in
Complete joy, di ba? Complete, di lamang joy. Complete joy. 100%. Okay. Sabi po doon, John 15, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Okay. I am the vine and that is Christ. You are the branches. At yun po tayo yung mga sanga na nakakabit doon sa puno. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. And that is our word na dapat natin nandaan. Kung wala ang Diyos sa'yo, wala kang magagawa. Amen? Amen? Kasi kaya nga yung sabi niya dapat lagi tayo manatili at siya'y mananatili sa atin. So if you started to disconnect yourself, katulad na pag-aralan natin last Wednesday, do not disconnect. Tayo nga kapag walang signal, galit na tayo eh. Tama ba? Wala tayong connection sa wifi, nasira yung cellphone natin. No? Talagang nakakainis. At kapag wala kang connection, di ba wala kang magagawa? At ang kailangan mo ay manalangin. Oh, praise the Lord, may baby na naman tayo. Kaya sabi ng Panginoon, ang susi ay lagi kang manatili, dahil siya'y mananatili sa'yo. At kung ikaw mananatili sa ating Panginoon, ikaw ay mamumunga at hindi lamang kokonti, kundi you bear much fruit. And there's a warning for, without me, you can do nothing. Kung wala ka sa Kanya, ay wala tayong magagawa. Let's go on. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch, and is withered. Totoo naman, pag kayo mga nadi-disconnect, pagka nahihiwalay tayo, di ba, kapag tayo ay hindi nakakonect, ang mga sa mga mahal natin sa buhay, OFW, nalihina tayo, nadi-discourage tayo, kasi malayo tayo sa mahal natin sa buhay. Tama ba yan? At ang nangyayari, mas malamang yung na-stress ka, nadidepress ka, at ang mangyayari sa iyo ay para kang mga branches na nalalanta. At ganun din sa ating relasyon sa Panginoon. Kapag ikaw ay nagdi-disconnect sa ating Diyos, ay ikaw ay manghihina, no? Spiritually, and naapektuhan ang iyong emotion, at nag-aapektuhan din ang iyong physical na katawan. Alam niyo, kapag ikaw na-stress or depressed, ang result nun, your physical body will be affected. Kasi wala kang ganang kumain, wala kang ganang matulog. Kapag napupuyat ka, kulang ka sa tulog, ano mangyayari sa'yo? Di ba? At di ka pa kakain, your mental health will be affected. At ang mangyayari sa'yo ay hindi maganda. Pero dahil yun ang hindi topic natin sa umagang ito, ang kailangan natin, manatili tayo sa Panginoon. Amen. Then let's go on. Verse 7. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done to you, for you. Na ibig sabihin, habang tayo nananatili sa Panginoon, at tayo laging nakikinig sa Kanya, yung mga salita niya ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Amen. At ang kalakasan na yan, ang pwede nating sabihin sa Panginoon. Kasi every time we hear the Word of God, every time that we read the Word of God, that is strengthen our spiritual life. Ay dahil alam mo yung salita ng Diyos, kapag nanalangin ka sa Diyos, binabalik mo yung sinasabi ng salita niya. Tama ba yun? Whenever you read the Word of God and you memorize the Word of God, at alam mo na may problema ka, alam mo na hindi maayos ang buhay mo, when you pray to God, you will declare what the Word of God is saying to you, o natandaan mo. Kasi sabi mo, Panginoon, sabi mo sa salita mo, na sa pamamagitan ng iyong latay at mga sugat, ako igagaling. May sakit ako ngayon. Ang sabi ng doktor, eto ang kalagayan ko. Ang sabi ng mga tumingi sa akin, hanggang ganito na lamang itatayog ko sa buhay. Pero ang sabi ng salita mo, you came that you may have life and have it more abundantly. So,
By your stripes, I am healed. So, sino ay ang paniniwalaan mo? Ang nararamdaman mo o ang sinasabi ng salita ng Diyos? Pero kung ikaw ay patuloy na nananatili sa ating Panginoon, ang sabi niya, siya ay mananatili sa iyo. At anuman daw ang iyong hilingin sa panalangin, ito ibibigay na sa iyo. Amen? Today, this morning, Pastor Henry is not with us because Pastor Henry is already 66 years old. Nasa ospital po yung kanyang nanay who is 101 years old. So, hindi ko na alam kung paano tayo mananalangin. Lord, pahabaan mo pa na mahaba ang buhay ni Mami. No, but she lives a very long and satisfying life. And what we can pray and declare right now, Lord, let your will be done upon the life of our Mami. Amen. Kasi ang prayer po ni Pastor Henry at the age of 66, na siya yung mabot ng 120. So yung apo ni Hana, abutan pa ni Pastor Henry. Ay! Nakakatawa, no? Pero yun po sabi ng Panginoon. Di ba? You will ask what you desire. So ano ba yung desire mo? So umagang ito, let your desire na meron ka sa puso mo, even as you hear the word right now, when you pray to God, it shall be done to you. Amen. Amen. Kasi yun po yung binibigay ng pangako ng Panginoon sa atin. Verse 8. Welcome, mabunga. Family, kompleto tayo, Sama yung baby. Yung apo ko, ang dami ko ng apo. By this my Father is glorified that you bear much fruit, so you will be my disciple. Verse 9. Verse 11 po kasi yung ating pinaka-topic. As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. Last week, this is our topic, remain in my love. Which means, sino dito may mga asawa na, taas ang kamay? Kahit magtaas ka. Ano sa isa sa mga naging commitment nyo? For better, for worse, in sickness, and in health. Ano ba? Till death do us part. Yan yung mga, ba't parang may Di ba? Yun ang pangako natin. Those are the sweet moments na talagang sinabi mo yun ng buong puso, bukal sa iyong kalooban, at sabi mo yung babaeng iniharap o lalaking iniharap sa altar ay mamahalin mo hanggang kamatayan. Amen? Marap ko ngayon sa asawa mo, sabihin mo, gagawin ko yun. Teka, lalayo ng asawa ni Doc Mike tsaka ni Armand Pimentel, lalayo abide in my love. And last week, we speak about the love of God. At kasama dun sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ay ano daw? Medyo mabigat yung mensahe. May kasamang pagpapalo, pagdidisiplina. So yung love na pinag-uusapan natin is not only a relational love between spouses, but it speaks about the father, the kind of love of a father, the Abba Father love. Yung pag-ibig ng Diyos. Paano ba pinahayag sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig? Binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Amen. Hindi niya pinagkait. Binigay ang buhay. At ang buhay na yon ay siyang tinanggap mo bilang mga anak ng Diyos na patuloy na naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoon. Amen. At hindi na natin babalikan yung mga diniskas si Pastor Henry. Alam ko na ito yung isang parang, sabi nga, the Word of God is just like a two-edged sword. It pierces to the bone and divide our flesh. So that the Word of God will remain in our hearts. That will motivate us to understand yung greatest love ng Lord sa atin. Sabi nga, no greater love than this, that to lay down His life
for a friend. Ganun niya ginawa ang pag-ibig niya para sa iyo at para sa akin. Amen. Amen. Let's go, verse 10. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandment and abide in His love. Amen. That is, yun po yung sinabing, if my words remain in you. No? Apart ng words na yun ay yung mga commandments ng Lord o yung salita ng Diyos na siyang magpapaalala sa atin. No? Na magbibigay sa atin ng kasiguraduhan na ang mga salitang ito ay buhay. Kasi ang sabi po ng Word of God, heaven and earth will pass away, but my word will remain. Which means, ang salita ng Diyos ay mananatili po. At ito'y buhay. At may kapangyarihan sa mga naniniwala at patuloy na nanatili sa Kanya. Ito na ang ating topic for today. Verse 11. These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. Amen. Amen. Ito, very exciting po ang ating pong topic this morning because it speaks about the joy that is in you. At yung joy na yan should always be complete. Gusto niyo malaman kung anong klaseng joy ito? Gusto niyo ba ng joy dito? Amen, amen? Okay. Sige, pag inisa-isa ko na, baka sabihin niyo, ay, ayoko ng joy na yan. Mas gusto ko kaya tayo na pag-aralan last week kasi remain in my love. Pero bago mo kasi maintindihan yung sinabi ng verse 11, dapat kumbinsido ka doon sa pinag-usapan natin sa John 15, beginning from verse 4 hanggang 10. Remain in me, abide in me, and I will remain in you. Amen? Amen. And my words will remain in you. Remain in my words. Amen? Amen. And then my love will remain in my love. Kasi kung hindi mo yung progression ng mga sinabi sa atin ng Panginoon, sabi po gano'n, without all of these things, you cannot do anything. Wala daw po tayong magagawa. Singer yata yung apo mo. Sino ba yan? Di ba? Kung di mo raw paniniwalaan ang lahat ng ito, hindi ka mananatili sa kanyang pag-ibig, yung salita niya ay hindi mananatili sa iyo, ang pag-ibig niya ay wala sa iyo, you cannot do anything. Di ba? Sabi mo, without me, sabi niya gano'n, salita ng Lord, you can do nothing. Okay, so para ma-experience mo itong joy na sinasabi ng Panginoon, dapat yung apat na yun na pinag-usapan po natin for the last almost 3 months, na remaining in God, abiding in the vine, remaining in His Word, remaining in His love. Ano ba? At ito nga pag-usapan na remaining in His joy. In the Passion Translation, it says there, that my joy may be in you and that your joy may be complete. Okay? Sabi po nga, my purpose for telling you these things is so that joy that I experience will fill your hearts with overflowing gladness. Gusto niyo ba na ang buhay ninyo bilang mga anak ng Diyos ay nagpapatuloy na ikaw ay laging masaya o laging may kagalakan? Amen. Amen. Okay, isa-isahin natin. Yung Greek word po ng joy, J-O-Y, down in my heart. The Greek word kara, which means to rejoice. So if Jesus is always in your everyday life, you should be joyful. You will always be glad. Di ba may kantang, this is the day that the Lord has made. I will
rejoice and be glad in it. So may rejoice, may glad. So which means, in the Greek word kara o kairo, to rejoice. Yung verb word ng joy, kairo. Kaya merong kara moment. Kairos. Which means, yung everyday na paggising mo, sabi nga ng mga kasabihan, every day is a blessing. Every gising is a blessing. Yeah? This is the day that the Lord has made. Ganun ka ba gumising? Kasi tomorrow is Monday. Monday na naman sa mga nagtatrabaho. Ayun, pasok na naman. Boring sa mga student. Is that how you see your day? Is that how you express joy? Buti na lang si Prince. Masaya lagi yan everyday. Kasi ang asawa niya, pangalan, Joy. Joy. Okay. And then, kaya everyday you should be rejoicing. Okay. At ang kara moment mo should always be everyday. Because yung kara, the word kara, came from the word charis or charis, which means grace, biyaya. So, ibig ko sabihin, ikaw ay patuloy na nagagalak dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi maganda yung kahapon mo, pero you're expecting tomorrow will be a better day. Tomorrow will be a great day. Tomorrow will be a day of rejoicing. Amen. Hindi naman po lagi araw-araw ay malungkot ka. Of course, merong time na nalulungkot ka, pero dapat haharapin mo ang araw mo yon na alam mo na ang biyaya ng Diyos ay sagana. Ang pag-ibig ng Diyos ay sagana. Ang pagmamahal ng Diyos ay sagana. Ang kapayapaan ng Diyos ay sagana. Amen. Because when He died on the cross, nakita ka niya. Nakita niya na ako. Nakita niya na yung buhay mo, yung history ng buhay natin. At sabi nga sa Romans chapter 8, no, ibinigay niya na ang kanyang kaisa-isang anak. Ano pa ba ang hindi niya kayang ibigay para ikaw ay kanyang bigyan ng buhay na ganap? Amen? Amen. So, ibig sabihin, kung ano man yung meron mo ngayon, ibigay mo kay Kristo. Tanggapin mo si Kristo at ang binibigay ni Kristo sa'yo, buhay na ganap, buhay na sigana. Amen. J-O-Y. Down in my heart. Diba? Jesus over you. J-O-Y. Jesus over you. So, Jesus over your situation. Jesus over your problem. Jesus over your sicknesses. Jesus over your sumpongs. Jesus over your topak. Jesus over your husband or your wife. Naaway ka na asawa mo, bigay mo kay Jesus. Kung di kayo magkasundo, sabi mo, kausapin mo si Jesus. Sigurado titin mo yun. Amen? Huwag niyo siya ipako, Ibigay niyo lang. Huwag niyo ipako. Kasi tinapos ng ating Panginoon yun. Now, there are 8 things na gusto kong i-discuss sa inyo. I still have time. Number 1, ito po yung una nating tinanggap when we receive Jesus. There is an overflowing joy when you begin to accept Jesus as your Lord and personal Savior. Tama ba yan? Yung mga balikan po natin yung first love natin, nung tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon natin at tagapagligtas. Ano yung unang experience mo? Di ba naging masaya ka? Bakit ka naging masaya? Kasi pinatawad ka ng Diyos sa lahat ng iyong mga kasalanan. Repentance brings joy. Parang walang word amen. Amen, di ba? Yun po yung joy na hindi mo maipaliwanag nung nalaman mo na si Kristo ay namatay sa iyo, tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas,
At si Kristo na ngayon ang nag-ahari sa iyong buhay. At dahil doon, alam mo na ikaw ay kanyang pinatawad. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, your sins and your lawless deed, I remember them no more. So which means, as far as God is concerned, because the J-O-Y, the Jesus over you, is working in your life, masaya ka. Tingnan nga natin in Luke chapter 15, verse 17 to 10. I say to you likewise, sabi po ni Jesus, there will be more joy in heaven over one sinner who repent than over 99 just person who need no repentance. So meron daw nagkaganapan sa kaharian, sa kalangitan, nung ikaw ay tumanggap sa ating Panginoon. Maraming natuwa. At ikaw mismo naranasan mo yun eh. When you truly believe that Jesus died in you, for you, you begin now to see yung realization ng buhay na pinatawad ako ng Diyos. Karapat-dapat ako sa harapan ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo. At yan po sinasabi ng salita ng Diyos. This is what Jesus declared. And then let's go on, verse 8 hanggang 10. Or what a woman having 10 silver coins, if she loses one coin, does not light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it. Di ba ganon? Tuwan-tuwa ka kapag nakita mo yung hinahanap mo. Kaya nga sabi, yung katulad ng woman na naghanap ng silver coin. Let's go on, verse 9. And when she has found it, she calls her friends and neighbors together, saying, rejoice with me, for I have found the peace which I lost. And that's how God sees you. Kung ikaw ay wala pa sa Kanya, at ikaw ay natagpuan na niya, at ikaw ay nakapabaylan niya sa Kanyang kaharian, ay nagbubunyi ang buong kalangitan. Amen. Ganyan ka kaimportante sa ating Panginoon. At kapag na-realize mo na yan ay ginawa ng Diyos sa iyo, dapat ikaw din ay nagbubunyi. Okay? Let's go on, verse 10. Likewise, I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Ang kagalangitan ay nagagalak sa isang tao na tumanggap sa ating Panginoon. So, number 1 yan, repentance brings joy. Number 2, it is a gift from God. Yung joy na meron ka ay regalo na nagmula sa iyo. And that's why we acronym joy, Jesus over you. Galatians chapter 5, 22 to 23. Maganda pa yung pinag-uusapan natin ngayon later on. But the fruit of the Spirit is love. So last week, it speaks about love. It start with the love of God. Kasi kaya nga po singular na ang bunga ng banal na Espiritu ay pag-ibig. Dahil kaakibat at kasunod ng pag-ibig na yun, ikaw ay mayroong kagalakan. So every day of your life, yung joy na meron ka ay hindi nanggagaling dahil marami kang pera. No? Wala kang problema. Maayos ang buhay mo. No? Okay ang mga anak mo, okay ka sa trabaho. Kundi, ang joy na ito ay bunga ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. At meron kang kagalakan. Meron kang kapayapaan. Meron kang long suffering. Kapighatian. Kindness, kabaitan, goodness, kabutihan, faithfulness, katapatan. Then, last 2, 3, gentleness and self-control. So, joy na binibigay sa atin ng Panginoon, na sinasabi kanina, that my joy, remember this yung joy na meron ka dapat ay nanggagaling sa Diyos. Let's go back to that verse, John 15:11. Para masala nating maintindihan. Nabalikan ko. 15:11. These things I have spoken to you that my joy. Kanino daw joy yon? Hindi yung joy na binibigay ng mundo Hindi yung joy na mayroon kang possession ngayon
Hindi yung joy na kung saan maganda yung kapaligiran mo, circumstances mo, okay na alright ka. Kundi yung joy na yon nanggagaling lagi sa Diyos. That my joy remain in you. At ano daw ang gagawin ng joy na yon? And that your joy may be full. Kasi there are kind of joy na sa tingin mo, nagpapasaya sa'yo. Pero alam mo naman na ang lahat na yon ay nagmula sa Panginoon. Binigyan ka ng Lord ng trabaho. Dahil sa trabaho mo yun, na-promote ka. Dahil sa promotion na yun, nagkaroon ka ng maraming pera. Dahil sa maraming pera na yun, nagkaroon ka ng maraming possession. At yun yung joy. Tama? Na nakikita mo, Lord, thank you for the blessing. Pero dahil sa maraming blessing na yun, minsan nagkakaroon yun ng lamat, nagkakaroon yun ng problema. Di ba, nagkakaroon ka ng pagkabalisa, marami kang ari-arian, ang dami mo ngayong properties, kailangan punta mo yun. Tama ba? Magbabayad ka ng mga real property tax. Minsan, sa dami ng mga lupain mo, sa dami ng mga bayarin mo, hindi na siya nagiging blessing, nawawala na yung joy. Hindi na nagiging full. Tandaan mo na yun ay nangyari at pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon para ikaw ay maging masaya. Magalak ka tuwina. Kaya nga may awiting, kahit may problema at wala kang pera, dapat laging masaya. Ganyan nga ang buhay. Kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Verse number 3. Joy results from knowing Jesus. Okay. So, dapat yung joy na yun, nakikita mo lagi si Jesus, kaya nga Jesus over you eh. Diba? The J-O-Y that I'm sharing to you this morning. Dapat, you should always see joy results from knowing Jesus. 1 Peter 1:8. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors. Okay? Yun na ba yun? Sa Tagalog nga, but with the precious blood of Christ, alam without blemish or defect. So, ibig po sabihin, yung kagalakan na meron ka sa'yo, na lagi mong dinedeclare sa buhay mo, ay merong ginawa si Kristo sa'yo. Ang kagalakan na dapat mong isinasapamuhay ay dahil sa ginawa ni Kristo sa buhay mo. Amen. At dahil doon, patuloy kang nagagalak. Patuloy mong nakikita, it's not about what you have physically or in your possession, but it's all about kung saan ang galing sino yung source ng lahat ng meron ka na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, na ibinigay sa iyo ng Diyos, na siyang nagbibigay sa iyo na magpatuloy sa paglakad bilang anak ng Diyos. Amen. Number 4, it gives us strength. Joy gives us strength. Nehemiah chapter 8, verse 10. Alam po natin ito. May awitin pong ganito. The joy of the Lord is my strength. Then he said to them, ang istorya po nito is when Nehemiah began to build the wall ng Jerusalem. Nasira po yung wall. Yung Jerusalem wall. Pero it took them only few months to build the wall. Why? It is all about God. Kung nais mo ma-build up ang iyong buhay, huwag kang tumingin sa iyong sariling kakayahan, huwag kang tumingin sa iyong resources o yung mga yaman mo, tumingin ka lagi sa iyong Panginoon. Kasi darating ang panahon na yung resources mo o yung kayamanan mo ay mapangihina ka. No? Kahit, alam mo, you have everything in life, but you miss one, and that is the joy of the Lord. Kaya nga sabi dito sa Nehemiah 8:10, then he said to them, go your way, eat the fat, drink the sweet, and send portion to those who
nothing is prepared. For this day is holy to our Lord. Do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is my strength. Ideklara mo palagi yan. Because you need that kind of strength. Kasi nung dineklara po ito ni Nehemiah, ang mga tao po ay malungkot kasi nga ibibuild nila yung Jerusalem, yung wall. Pero hindi po napakadali nung pag-build ng wall na yon. Kasi meron po opposition, merong nag-oppose. Wala po silang resources, wala silang tools. Hindi rin sila skilled sa pagtayo ng wall. Kasi galing po sila sa 70 years of captivity, of slavery. So for 70 years, wala silang ginawa kundi maging slave. But here comes a time, nang sabi ng Word of God, this is the day. No? Do not be sorrow, for the joy of the Lord is your strength. So every day of your life, every time you go to the school, to your work, o to your mga tambak-tambak na labada bilang mga nanay, o sa mga estudyante na napakaraming thesis at mga exam, sa mga tatay na magtatrabaho, tandaan mo, kailangan mo lagi ng kalakasan na nagmumula sa Diyos. Amen. At ang kalakasan niya, nagsisimula na the joy of the Lord is your strength. The Jesus over you is your strength. Paano mo ba harapin yung trabaho mo? Dapat masaya ka. Amen? It's either you will be joyful or glad, or you will be stressful and sad. It's always a choice. That is number 5. Yung joy na binibigay sa atin ng Panginoon every day of our life, it speaks about Jesus. And you have a choice. Amen? You still have the free will. Meron ka pa rin pagdidesisyon na yung araw bang yun, gusto mong maging masaya, o yung araw na yun ay gusto mong laging eto na naman, problema na naman. Tama ba yun? Pagpasok mo sa trabaho, yung trabaho nandun pa rin. So it's either you choose to be joyful or to be sad. Paano mo harapin yung trabaho? Paano mo harapin yung exam? Paano mo harapin yung sitwasyon sa buhay mo? May problema. Pero you can choose to be tabunan ng problema, or hayaan mo na yung the strength that comes from God, na joy, ang siyang panghawakan mo. Hindi ka ba nagtatanong na until now you're still here, living on earth, may sakit ka, wala kang pera, may problema ka, nag-aaral ka pa, hindi ba tapos-tapos, pero napagtatagumpayan mo. You will end the day knowing that nag-survive ka buong maghapon. Tama ba? Nakita mo na lang, ay, kinaya ko pala. Pero alam mo na, the joy of the Lord is your strength. At the end of the day, you will always say, Lord, thank you for that joy. Thank you for your grace. Thank you for your protection. Thank you, Lord, for your provision. Amen. Hindi ka nakakain kaninang umaga, thank you, Lord. Fasting ako ng konti, pumayat pa ako. Forced fasting ang nangyari. Pero lahat naman tayo, alam ko, takot magutom. Bawal magutom. And joy is always a choice. Philippians chapter 4, verse 4. Ang sabi ni Pablo, rejoice in the Lord Always. sometimes. When you say always, how always is always? Natatawa tayo, pero hindi na, pagkalabas natin dito, di natin mapangatawanan yan. Kaya pagka mag-asawa kayo at medyo nagkakatampo kayo, sabi nyo, tatampo ko na naman, wala ako na ibigay. Sabi ni Lord, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. 2 beses. And when Paul wrote this letter to the Philippians, si Pablo po ay nasa kulungan.
Pero ang sabi niya, magalak kayo sa Panginoon. Inuulit ko, sa Tagalog po, maganda yan eh. Magalak kayo sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Amen. So rejoicing or being joyful is a choice. It's always a choice. Kaya nga, it's always be Jesus over you. Jesus over your problem. Jesus over your spouse. Jesus over your children. Jesus over your work, your studies. Diba? Thesis na naman. Maging masaya ka, kaya ko to. The joy of the Lord is my strength. Amen. It is a gift from God. Because yung love niya ay nagre-remain sa akin. Yung salita niya ang nagsasabi sa akin, mag-continue. Di ba? Abide in me, remain in me, and let my word remains in you, and let my love remains in you. At ang susunod, that my joy will be complete. Amen. That my joy in you may be full. Kung lagi ka palang full tank. So, halimbawa, nag-empty ka, connect to the source. Stay connected to Jesus. At ano sabi? Yung joy ni Jesus, full tank ka. Amen. Kaya sabi, rejoice in the Lord. Saan ka mag-rejoice? In the Lord. Hindi ka rejoice in my money. Rejoice in my fame. Rejoice in my wealth. Rejoice in my possession. No. Your rejoicing will always comes from the Lord. Si Pablo po, sinabi niya, nakakulong siya. Pero ang sabi niya, ako'y nagagalak. In my chain, I give glory to God. Amen. Binalikan niya pa sa 1 Thessalonians 15:16. Si Pablo rin ang nagsabi dito. Napakaikli. Ang sinabi niya, dalawang word. Ano? Rejoice always. Ibig sabihin, magalak ka sa lahat ng bagay. Wala kang pera, thank you Lord. May problema ka, thank you Lord. Kasi alam mo na ang problema ngayon ay sandali lamang. Amen. Ni everyday, yun ang problema mo. Okay? At ito yung susunod. Your joy is always a choice, and in rejoicing, there will always be problems and trials. Now, dito tayo konting magtatagal ng mga 1.5 hours. James chapter 1 to 3. My brethren, sabi po ni Santiago, si Santiago po dito ay kapatid po ni Jesus, nakakabatang kapatid ni Jesus. So nakita niya yung nangyari sa ating Panginoon. Sabi niya gano'n, my brethren, count it all joy. Sabi niya, all hindi 1/2, hindi portion. Saan daw? Kailangan, ikaw daw ay magalak kapag ikaw daw ay ano? Fall into various trials. Wow. Ako, pahirap na ng pahirap. Gusto niyo ba ng joy? Okay. Mamaya, ay, mali parang number 6 pa lang tayo, last week. Ang sabi po, rejoicing in trials. May Tagalog ba nito? Hindi natin Tagalog. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Okay. Sino dito ang madalas dumanas ng mga pagsubok sa buhay? Taas ang kamay. Uy, wala. Praise the Lord, wala. Sino? Huwag tayo mahiya. Taas si Jaime, Lahat tayo, tama mo ba? May iba't ibang uring pagsubok na pinagdaranasan sa buhay. Whether it financially, emotionally, spiritually, mentally, physically, pagsubok po sa lahat ng bagay yan na nararanasan natin sa buhay. Okay, pero sabi ni Pablo, ay ni Santiago, dapat ninyong malaman na, ano daw?
nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Pero ang sabi po doon sa una, let's go back, magalak kayo kapag kayo dumaranas sa iba't ibang pagsubok. Sa English, maganda yung yung kanina. Ano sabi? My brethren, count it all when you fall into various trials. NIV. Tignan natin sa NIV. Maganda yung isa eh. Yun! Ano sabi? Consider it pure joy. Yung sa ibang translation, consider it the pure joy. So kung may problema ka, Lord, napakapuro ng iyong kagalangan na pwedeng ilagak sa mga bagay na ito na nangyayari sa buhay. Kasi ang sabi pong ganon, many kinds of trials. Sige, para masahan natin maintindihan, naalala ko, 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Ito po yung lagi ko binabanggit sa mga nakakausap ko ng mga maraming problema at pagsubok sa buhay. Tagalog version. Okay, basahin natin. Paalala uli. Ano daw? Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. So it means every one of us here are not exempted. Everyone here, lahat tayo na narito ay dumanan din sa mga problema. Problema sa pera, problema sa bahay, problema sa kasakitan. Amen? Lahat po tayo, di ba, nagkakasakit? Kasama yon sa mga pagsubok na hindi mo pwede sabihin, hindi mo kasi nararamdaman yung nararamdaman ko. Di ba, ngayon minsan, pagka pinapayuhan tayo o ini-encourage tayo, hindi mo kasi alam yung nararamdaman ko eh. Pero sabi ng Panginoon, lahat yan, daraanan natin o pinagdaanan natin. Pero ang sabi ng salita ng Diyos na dapat mong, let my word remain in you. Ano sabi? Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Amen. So kung meron ka mang pagsubok ngayon, meron ka mang problema ngayon, Ayaw niya. sabi ni Santiago, count it all pure joy. Paano kaya yun? Alam nyo, napakahirap no? May problema ka. Parang sasabihin nyo sa akin, pastor, madali mo sabihin yan kasi tinuturo mo lang. Hindi mo pa nararanasan. Naranasan ko na rin po yan. I'm already 61 years old. Diba? Kung maghuhubad ako ngayon, marami kong tahi sa katawan. May tahi ako sa likod. Tinahi yung mata ko. Nagkapdala, bali-bali ang buto ko. Physically, Tapos, inubelis pa kami ng bongga ni Mike noon. Mga binata pa kami. Pero buhay po ako hanggang ngayon. Amen. Wala akong pera, pero ang mga anak ko nagtatapos ng college. Amen. Why? Because God is my God that gives me the pure joy. Amen. Natapos na yung panganay. Yung bunso, matatapos na rin. Yung pangalawa, lumilipad pa. Mamaya, aalis na siya uli. Pupunta uli siya ng linggin. Kung titignan mo ang lahat na ito, hindi ko kaya. Why? Because I am an ordinary person na sumusunod sa sinasabi ng Panginoon. Di ba yun po yung lagi kong pinagyayabang sa inyo as my testimony? The goodness of God. Na in spite na wala kaming work na mag-asawa, but God is good. All the time, God is good. Kung kaya ito ng Diyos sa akin, how much more sa buhay ninyo na nagsisimula pa? Amen. Marami pa kayong journey na pagsubok na hindi ba nararanasan ninyo man. Pero tapat ang Diyos at hindi
niya ipahintulot na kayo subukan ng higit sa inyong makakaya. So, kung nandiyan ka man sa sitwasyon na yun, kaya mo yan, brother. Kaya mo yan, sister. Amen? At kailangan mo lamang yung joy ng Lord, yung kagalakan. The joy of the Lord is my strength. Sabi niya gano'n, sa halip, pagdating daw ng pagsubok, anong ginagawa ng Lord? Bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan niyo ito at ng paraan upang malagpasan ito. Praise be to God. Amen. Sabi po gano'n, may pagsubok. Hindi mo pwedeng atrasan yan. May problema. Hindi mo pwedeng atrasan yan. Harapin mo ng tama. Ano? Paano mo harapin siya ng tama? Ang sabi ng salita ng Diyos, remain in me, stay connected in me, abide in me, and I will abide in you, I will remain in you. Amen? And my words remain in you. Ito po yung sabi ng remain. No. And my love will remain in you. At ang sabi gano'n, and my joy. At ang sabi po doon, bibigyan kanya ng lakas. The joy of the Lord is my strength. At andon, paraan upang malampasan mo ito. So it is God and God alone that will show you the way. I am the way, the truth, and the life. J-O-Y, Jesus over you. Amen. Amen. That's 2. And number 7 is that the Word of God will bring joy. So, please, you have your cell phone. Ayaw nyo na magdala ng Bible na makakapal. Ito pa ng panahon namin nila Doc Mike, nila Amy, nila Mother Lydia, ganyan po kakakapal ang mga Bible. Pakapalan, parang akala mo mga spiritual na spiritual. So, since you have now the gadgets, lagyan nyo po ng Bible apps. At huwag nyo lamang po ilagay, kundi basahin nyo every day of your life. Amen. Because the Word of God brings joy. John 15:11. Ano po sabi po gano'n? Kanina, this thing I have spoken to you, that my joy may remain in you and that your joy may be full. Manatili ang kagalakan sa iyo at ang kagalakan na yan ang siyang mag-umapaw sa iyong buhay. Amen. At ang salita ng Diyos ang nagbibigay kagalakan. Psalms 119 verse 111. Sabi po doon, your testimonies, your word, I have taken as a heritage forever, for they are the rejoicing of my heart. Amen. Kaya kami awit sa mga Sunday school, J-O-Y, down in my heart. Deep, deep down in my heart. Alam niyo yan? Amen. Kasi kailangan niyo pong malaman yung istorya sa Biblia. Kasi po, ito po yung lagi ko sa inyo sinasabi, pagpanik natin ng langit. Yung dito gusto sumama sa langit, sa kamay. Pero hindi ngayon ha. Maya-maya. Pagdating mo ng langit, naglalakad ka, nakita mo si Nehemiah. Sabi siya, Doc Mike, I'm glad that you are here. Sabi siya, Horatio, salamat at nakarating ka rin sa kalangitan. Tapos sabi mo, who you? I am Nehemiah. Nabasa mo ba yung sinunod ko sa Bible? Ano kung di mo siya kilala? Sabi mo, siguro. Tapos pumunta si Sephaniah. Sabi ngayon, hi Prince! Welcome to the kingdom of God. Who are you? I am Sephaniah. Okay, sino si Sephaniah? At least you have the word. Nakakatawa, no? Pero, di ba? Baka kasi huntingin nga natin si Adam eh. Kabi ko nga sa inyo, malalaking wall ni Adam. Kasi kung di dahil sa kanya, hindi tayo nagkasala. That's a joke. Last one. Hope gives us joy.
Ang pag-asa ang nagbibigay sa ating patuloy na maging magalang. At ang pag-asang yan ay ang ating Panginoon. Our blessed hope. 1 Peter chapter 4, verse 13. Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial. Ayan o na, nag-usapan lagi trial, ano? Fiery pa. Which is to try you, as though some strange things happen to you. Okay, let's go on. But rejoice to the extent that you partake of Christ's suffering, that when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. When Jesus came here on earth, hindi naman po siya dumating dito, sabi nga ng Word of God, He is the King of Kings, pero wala siyang crown. He is the Lord of Lords, pero wala siyang mga alipin. Tama ba yan? And yet, yung lahat ng sufferings na ginawa ni Kristo dito sa lupa, for us to see, being a human, and He came here 100% as a human, and yet He is also 100% the Son of God, to show to us na even Christ suffered on our behalf. Kasi tayo po dapat yung napako doon sa krus ng Kalbaryo. Tayo po dapat yung nagsasuffer. Pero Jesus took it all from us. Para tayo ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Proverbs chapter 10 verse 28. The last verse. The hope of the righteous will be gladness, but the expectation of the wicked will perish. Ang pag-asa daw ng isang matuwid na tao, which is you, which is me, ay laging mayroong kagalakan. Kaya nga sabi ni Pablo, rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice. As we plunge into Him, this joy comes from Him, grows, increase, remains constant. Ibig po sabihin, kapag tayo patuloy na naka-abide, no, naka-remain sa Lord, at siya ay nananatili sa atin, at ang pag-ibig niya ang siyang dumadaloy sa atin, ano po sabi doon? Yung joy na ito, na nagmumula sa Kanya, ay mananatiling lumalago, mananatiling constant, hindi nagbabago, at higit sa lahat, ito ay forever together with our living God. Amen. So this morning, live a complete joy in Christ Jesus. John 15:11, balikan po natin. These things I have spoken to you. This is Jesus' promise to us. Ano daw? That my joy may remain in you. Remain in His joy. Amen. Amen. Ang kagalakan mo ay laging na kay Kristo. Kung meron kang hugot, huwag mong ilagay sa Facebook. Kung may hugot ka, ibigay mo kay Lord. Amen. Amen? Kasi, makikita mo doon, pagka naglagay ka ng reels mo or my day mo, yung puro hugot mo, sabihin sa'yo, sis, what happened? Bro, what happened? Tama ba? Hindi nila alam eh. Pero ibigay mo sa Lord, hayaan mo siya ang mag-overwhelm sa'yo ng kanyang love, at ang sabi ng Panginoon, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. Na walang ibang klaseng kagalakan na pwedeng ibigay ang mundong ito, kundi sa ating Panginoong Hesus lamang, ang siya magpupuno ng kagalakan na kaya niyang ibigay sa bawat isa sa atin. Amen. Let's all rise up. Tumayo po tayo. Amen. Praise the Lord.
Hallelujah. So let's pray. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat at sa umaga pong ito, this is your promise unto us, O God, that the joy of the Lord is our strength. That your joy, Lord, will fill us to the overflowing because of Jesus. Hayaan mo po, Panginoon, na ang buhay namin ay patuloy naming ialay sa iyo at makita namin, Panginoon, ang makapangyarihang mong kamay na siyang kumikilos. Ang biyaya mo ay saganang dumadaloy. Ang pag-ibig mo ang nagsasabi, Panginoon. Mahal mo kami at ang pagmamahal na ito, Panginoon, ay hindi nagbabago. This morning, O God, even as we stand before you, habang kami nakatayo sa iyong presensya, Panginoon, hayaan mo na ang pag-ibig mo ang saganang dumaloy at tanggapin namin sa umaga nito. That your love remain in us, O God. And fill us with the joy that is overflowing. That our life may be full because of you, Jesus. Marami pong salamat, Panginoon. Ikaw lamang ang pupuno ng lahat ng aming mga kakulangan. Lahat ng aming mga questions, O God, or doubts, and even fears and worries. Inialay namin lahat ito sa iyo, Panginoon. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon, kami na mahihina at napapagod. At bibigyan mo kami ngayon ng kapayapaan. Kapayapaan na hindi malirib. Kapayapaan na paghahari sa aming puso at isipan. Kapayapaan na nagsasabi, come to me all of you who are tired and heavily laden, and I will give you rest. And this morning, Lord, thank you that the joy of the Lord is my strength. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. Hayaan mo na ang pagtuwalang ito ay dumaloy sa aming buhay. Nang pag-ibig mo, Panginoon, ang maghari sa aming puso at isipan. Nang kapayapaan mo ang siyang magsabi sa amin, Panginoon. That the peace that passeth all understanding will continue to rule and reign in our minds and even in our hearts in Christ Jesus. Lord, marami pong salamat na patuloy mo kami, patuloy mong binubuhos ang iyong biyaya sa aming kalagitnaan. At tinatanggap namin ito, Panginoon. Maraming pong salamat, O Lord. Thank you for your word that have been spoken and declared this morning. And let your word remain in us, O God. And let that joy that comes from you may be in full because of you, Jesus. We remain in your love. We stay connected with you. We remain in your word. And your joy, Lord, may be full because of you, Jesus. Marami pong salamat sa iyong lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus.